Para sa kapayapaan, ito po ang sigaw ng ilan sa mga nakilahok sa isinasagawang pagtitipon ngayong Martes, June 30 sa EDSA White Plains. Kasabay nito, patuloy naman ang pagdagsa ng mga tao na mula sa iba't ibang lugar sa bansa, hindi lamang sa Metro Manila kundi maging sa iba't ibang mga probinsya. Samantala, may bitbit na placards ang ilang nagtipon na nagsasabi ng mga mensaheng, "Don't bend the law. We want the truth." Bakit si Marcoleta ang ikukulong? Kayo ang mandarambong. Kaugnay po ng isinasagawang pagtitipong sa EDSA ngayong araw ay narito po sa studio, spokesperson po ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Edwil Sabala. Ka Edwil, magandang umaga po. Magandang umaga po, Ka Nelson. Apo. Ito pong pagdagsa ng mga tao sa White Plains, sa Quezon City, at meron ding nakita dyan sa Liwasang Bonifacio, ang iba po ay natanong na sila daw po pala ay membro ng Iglesia ni Cristo. Ano po bang dahilan? Bakit nagtungo doon ang ilan nating kababayan at kasama ang mga miyembro ng INC? Magandang katanungan po at dala-dala ko nga po ang statement na nais kong basahin ngayon sa mga nanonood sa atin. Narito po ang statement ng Iglesia ni Cristo. Hindi tutol ang Iglesia ni Cristo sa pagpapatupad ng batas, pero tutol kami sa pagbaluktot sa batas, lalo na kung ang layunin ay para pagtakpan ang katiwalian. Gaya ng alam ng marami, si Senator Dante Marcoleta ay nanguna sa pag-iimbestiga sa isa sa pinakamalaking pandarambong na naganap sa ating kasaysayan. Sinimulan niya ito nang siya pa ang chairman ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Subalit, pinalitan ng liderato ng kumiting ito. Gayunpaman, itinuloy niya ang paghahanap ng hustisya para sa atin na mga mamamayan. Ang ipinagtataka namin ay kung bakit siya na nagsusulong sa pag-expose ng mga sangkot sa napakalaking pagnanakaw sa Pilipinas ang kakasuhan at ipakukulong sa halip na ang mga na-expose. Ang ikinakaso kay Senator Marcoleta ay plunder na isang non-bailable crime. Sa makatwid, ipakukulong siya at hindi pwedeng magpiyansa hanggang hindi natatapos ang pagliliti sa kanya. Sa madaling salita, ay hindi na niya maitutuloy ang paglalantad o pag-expose sa mga sangkot sa pandarambong na naganap. Pero, paanong naging plunder ang pagtanggap ng campaign donation o campaign contribution? Hindi naman galing sa kabangyaman ng Pilipinas ang tinanggap niyang donation mula sa mga sumuporta sa kanyang pagkandidato bilang senador. At mismong ang COMELEC ay naglabas na ng desisyon na walang krimen na naganap sa pagtanggap niya ng campaign donation. Sinusuportahan ng Iglesia ni Cristo ang itinataguyod ni Senator Marcoleta dahil ito rin ang posisyon namin. Nananawagan kami para sa transparency, accountability, justice, and peace. Kaya, nais naming iparinig sa mga kinauukulan na kahit ipakulong nila si Senator Marcoleta, ay hindi kami titigil sa paghingi ng katarungan para sa mga kababayan natin na ninakawan. Gusto naming ipaalam sa kanila na isang injustice ang selective justice at hindi kami mananahimik sa harap nitong napakalaking pagyurak sa katarungan na hinihingi ng ating mga kababayan. Yan po ang statement ng Iglesia ni Cristo. Ilos ngayon na nangyayari habang tayo ay nagsasalita ngayon, June 30. Tama, June 30 ngayon, di ba? June 30, yeah. June 30, sa mga oras na ito, simula po kaninang 4:30 in the morning, ay nagdagsaan na po ang mga tao dyan sa EDSA People Power Monument. Yung EDSA People Power Monument po ay dyan yan sa gilid ng Camp Aguinaldo
at across niyan ay ang Camp Crame. Ito po yung unang venue ng pagdagsa noon ng mga tao noong 1986. Right now po, libo-libo na mga tao na dumadagsa. At ang ating napag-alaman, marami po dito ay nanggaling sa kapatiran. Although hindi po ito ina-announce, mga kababayan. And so therefore, mayroon pong pagkilos ngayong araw na ito para po ipanawagan at panindigan ang ating demokrasya at labanan ang mga pang-aabuso, inhustisya at mga paglapastangan sa poder at kapangyarihan na nangyayari po sa ilalim ng gobyerno ni Marcos Jr. Ang tanong, Occupy EDSA na ba ito? Hudyat na ba ito ng people power? Hindi po natin yan matatakda o hindi natin yan masisiguro na yan na ang hudyat, itong pagkilos na ito. Although I will be joining personally. Kami po sa grupo ng Kampilan ng Mamamayan, kasama po dyan ang iba't ibang mga organizations na pinamumunuan po ng grupo ni Attorney Jing Paras and other around 25 organizations ang ipinapanawagan na rin po na mag-join sa Occupy EDSA na ito. Itong Occupy EDSA, wala pong nagkiklaim kung sinong namumuno. Pero marami ang nagme-message kay Eric na ito'y initiative na ng Iglesia ni Cristo. While there is no official claim of a statement issued by the leadership of Iglesia ni Cristo, hindi po natin yan maipasasantabi na may possibility na nagalit din po ang kapatiran sa Iglesia ni Cristo at napupuno na rin sila sa abuso na nagaganap at mga pangyayari na ito. Sapagkat malinaw na ito po ay isang hudyat ng wala ka na talagang kawala kay Marcos Jr. kapag ikaw ay sumalungat at nanindigan ka sa tama at katotohanan. Kaya ito, in reaction ito, most likely ang pagtitipon na ito kasi walang announcement sa Facebook pero kumakalat sa mga group chat na ito ay Occupy EDSA na. So, ang lahat ng mga organisasyon ngayon na bahagi ng democratic opposition sa gobyerno ni Marcos ay nagkakaroon na ng panawagan. Nagtitipon-tipon na at nagkakaroon na ng kanilang malinaw na mga paninindigan para magkaroon ng boses ngayon upang ipahiwatig kay Marcos Jr. that the people are pushing back. Hindi na po ito tama, kita nyo naman po. Lahat ng mga senador na mga oposisyon kay Marcos, yun po ang tinatarget at nilalatigo ni Boying Rimulya at ang masaklap ay mayroon pong mga non-bailable cases. Look what happened to Senator Jinggoy Estrada. Nakakulong siya ngayon bagamat hindi yan sigurado na kaso na tatayo sa korte pero pinayagan po ng Sandigan Bayan sa warrant of arrest na magkaroon ng non-bailable case laban kay Senator Jinggoy Estrada. Kaya naman po ang dalawang duwag na senador na si Chis Escudero at naghudas na si Villanueva, natakot sila na yun ang mangyayari sa kanila. Ito din po ngayon ang ginagawa laban kay Senator Marcoleta. At sabi pa ni Boying Rimulya, may 3 senador eh. So malamang ang tinatarget pa nila dyan si Mark Villar, most likely. Dito yan tinatarget, no? Kita nyo naman ang kiling ni Boying Rimulya. Kapag senador na lumuluhod at nangangayo papa at tuta at mga aso ni Marcos, walang kaso yan. Kahit nasasangkot sila sa katiwalian at mga kabulukan. Pero pag nasa opposition, tinatarget talaga categorically ni Boying Rimulya. Kaya itong mga pang-aabuso ni Boying Rimulya, hindi maiiwasan na ito ay maghuhudyat ng malawakang reaksyon ng pagtutol at mga pagprotesta. At ito na nga, mayroon pong Occupy EDSA na nagaganap ngayon dyan sa may area ng People Power Monument as early as 4:30 in the morning. Ito nga, sasabihin ko walang grupo na nagkiklaim. Pero ito po ay lumalaganap na pati sa aking social media, sa aking Viber groups, sa aking mga chat groups na kumilos na ang Iglesia ni Cristo di umano dito sa Metro Manila. And more will be coming in mula sa North Luzon and Central Luzon, meaning Pampanga, Tarlac, Bulacan, Nueva Ecija, and pati na rin po sa South Luzon area, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon.
Yan po, Calabarzon naman. So tingnan natin kung saan ito patutungo at ano ang gagawin ni Marcos dito dahil siya din po ang may utos dito sa kung papaano ginagawa ni Boying Rimulya ang kaabusuhan na ito bilang ombudsman upang lumpuin at paralisahin ang demokratikong oposisyon sa ating bayan. Mantakin ninyo na una pang kinasuhan sila Mike Defensor, sila Senator Marcoleta, at pati na sila Senator Jinggoy Estrada. Kung ikukumpara po sa pananagutang kriminal na itinuturo na pagkakasangkot nila Marcos Jr., Martin Romualdez, Sandro Marcos, at mga sindikato na itinuro at pinangalanan ni Saldico sa Kongreso, no? Wala po tayong nakita na hakbang si Boying Rimulya at si Marcos na papanagutin ng mga ito. In fact, kahapon ang isa sa mga principal accused ay gagawin na ni Boying Rimulya na state witness. Itong kolokoy na sekretary dati ng DPWH ni Marcos na pasimuno ng mga sindikato na pag-i-implement ng kumpas ni Marcos at Romualdez na itinuro din ni Saldico itong si Secretary Manny Bunuan ng DPWH. Hindi po ito nagpakulong, oh. Ito po ay nagpa-hospital confinement. At ito ay ngayon idiniklara pa ni Boying Rimulya na magiging state witness na siya. Drop from the case na siya, wala na siyang kaso. At kagaya ng ginawa kay Yusek Bernardo at kay Henry Alcantara, wala po silang kaso, nagbalik lang ng token na mga ilang milyon lang doon sa hundreds of millions na binirada nila, at ngayon state witness na po sila. So nakikita talaga natin ang lantaran at garapalan na mga pangyayaring ito, kung kaya hindi maiiwasan na magkakaroon ng ganitong mga negatibo na mga reaksyon ang taong bayan. Hindi po natin matatansya kung gaano katagal po itong Occupy EDSA, lalawak ba ito, hahaba ba ito, ito na ba ang hudyat. But definitely, iisa po ang sigurado. Kumikilos po ang mga tao at iba't ibang sektor ngayon ay mayroon na pong malawak na diskontento laban kay Marcos Jr. Kung ito na ang hudyat, so be it. Wala po makakapigil dyan kapag ito na ang itatakda ng kasaysayan natin. At ngayon, alam po natin na naka-red alert ang Armed Forces of the Philippines tsaka yung Philippine National Police dahil nabulaga sila kanina 4:30 in the morning, nag-occupy sa EDSA ang maraming mga tao kahit umuulan pa. And most likely, marami po ang magpa-participate. Mga ini-expect natin within the day, papasok po ang iba pang mga contingent delegation. As we are about to observe the situation now, may papasok na mula Bulacan, mula Tarlac, Pampanga, and as far as Nueva Ecija this day. Kung gaano kalaki at kalawak ang delegation na ito, hindi pa natin matatansya. The things will be unfolding today, and one thing is very clear. Lumalawak po ang diskontento ng taong bayan, lumalakas po ang galit ng mamamayan sa nagaganap na inhustisya, pagnanakaw, pangungurakot, abuso sa poder at kapangyarihan, kawalang tamang direksyon para sa kabutihan ng bansa na nangyayari po sa ilalim ni Marcos Jr.